Northeasterlies patuloy pa rin na nagpapalamig na sa bahagi ng Eastern China at Taipei, Taiwan. Pero hindi pa ito umaabot sa Pilipinas. Halos buong bansa, katamtaman ang lagay ng panahon maliban na lamang sa hilagang kanluran ng Luzon na makakaranas ng kalat-kalat ng mga pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, October 9, 2024. Ang oras nating broadcast ngayong tanghali ay alas 12:17 na ng tanghaling tapat. Well, halos wala naman na magaanong weather system tayong pinofocus o pinagtutunan ng bansin, maliban na lamang sa mga ilang kalat-kalat lamang ng mga pagulan. Dulot na rin ng medyo umiiral na northeasterly wind flow sa bahagi nga po ng hilagang kanluran ng Eastern Luzon, kaya medyo nagpapalit-palit na ang temperatura dyan, kaya nagbubunsod po ng mga pagkulog at pagkidlat at base sa ating lightning detection system ngayong tanghali as of 12:17 o 16 AM ay nasa 282 lightning strikes po ang naitala na aking lightning detection system. Agresibo po ang mga pagkulog at pagkidlat dyan sa may bandang Ilocos Norte hanggang sa bahagi nga po ng Zambales sa border ng Bolinao o bandang Pangasinan. Ingat po dahil asahan ang mga pagkulog at pagkidlat dyan at nitong maghapon. Dahil yung ridge ng frontal system o yung malamig na simoy ng hangin na sumasalubong sa medyo warmer na temperatura dito sa bandang Luzon ay nagbubunsod ng mga pagkulog at pagkidlat. Dito naman sa silangan ng Eastern Visayas ay may mga pagkulog at pagkidlat din na umiiral dahil sa may mga easterly wind flow pa rin na sumasalubong dyan na nagbubunsod din ng mga localized thunderstorms. At makikita sa ating Doppler imagery, radar imagery, ay mga ilan lamang na water vapor. So medyo overcast pa rin tayo sa Metro Manila. Gloomy at medyo highs po tayo at mga ilang parte mostly cloudy ang iiral despite na umaaraw at humid ang ating magiging temperatura sa Metro Manila. So bukod sa current conditions na overcast and gloomy, medyo haze po tayo ha. May nakataas po na localized thunderstorms as of 11:17 AM pa ito. Pero ang duration nito na forecast within 2 to 3 hours. So mamayang hapon na po ito, kasama po ang Zambales, Pampanga, Metro Manila, Cavite, hanggang dyan yan sa pababa ng Calabarzon area, Lukban, Sampaloc, Dolores, yan, hanggang Agdangan na po yan. Kasama na ilang Bataan, Hermosa, Ornani, Sasamar, Orayon, hanggang Pilar na po yan. Damay na ang ilang parte sa Tarlac o Central Luzon, sa Capas, Tarlac at Bamban. Inaasahan nito within 2 hours, naka-persist ang forecast niya. So anytime ngayong hapon ay magdala po ng pananggalang sa ulan, dahil anytime magkakaroon ng mga isolated na may kasamang localized thunderstorms ha. At base naman sa lowest temperature ng tala na aking weather station, kaninang 3:44 AM nakapagdala kami ng lowest of 26.8 degrees Celsius. Kahapon, nasa 33.5 degrees Celsius ang aming pinakamataas na ni air temperature. Ay tala ito kahapon ng hapon at 1:44 PM. Pero sa ating heat index na naitala, nasa 47 degrees Celsius, ang pinakamataas na naitala namin dito sa Caloocan since kahapon. Pero sa P16 in past 24 hours, ang Beracatanduanes ang nangunguna sa may pinakamainit na air temperature na 35.5 degrees Celsius. At sa lowest temperature sa Baguio, almost stationary lamang na 17.4 degrees Celsius ang lowest temperature sa kanila. Pagdating sa inulan, ang Masbate, nakaranas sila ng 49 millimeters na total rainfall. Wala namang naging pag-ulan sa amin since kahapon sa Caloocan, so wala kaming recorded rainfall since kahapon. Anyway, meron tayong space weather status at pang-apat na X-flare na naman ito, umabot ng 1.8 X-flare class. Kanina pa itong umaga naganap at patuloy pa rin tayo nakakaranas ng geomagnetic field. Sisilipin natin ang status, patuloy tayong nakakaranas at nagkaroon na ng epekto sa ating photon flux. Actually, mula pa kahapon yan. Above 10 mega electron volts, ang integrated flux ito within 1 photon flux unit po. So, expected kapag merong photon flux event, may mga impact ito na may mga malakas na energetic proportion daw sa solar radiation spectrum. Pinakita ko sa inyo sa Facebook at sa ating report hapon kung gaano
kalaki yung proton flux o yung plasma na inirelease ng CME, associated ng CME. Connect-connecta na po yan mula sa geomagnetic field, flux at proton flux yan. So, expected na magkakaroon ng posibleng biological risk ating mga astronaut in outer space, lalo na sa ISS. Pero alam na po nila ang protocol nila dyan, dahil sanay na po sila dyan. Expected sa high altitude, lalo na sa northern hemispheral section, lalo na at kasama na rin sa mga high altitude flights, so sa mga bumibiyahe internationally, na lumilipad ng highest altitude, mga approximate mga 80,000 feet ang taas, may mga possible daw na magkakaroon ng mga biological risk daw. Pero malilit lang naman ang tsansa nito ayon sa mga biological expert o mga medical expert. Pero maaari pa rin yan magkaroon ng epekto. Siyempre, delikado rin sa mga satellite systems, lalo na sa mga may solar panels sa mga satellites sa outer space. Expected ito, conjunction pa rin ito ng solar radiation. So, base sa ating solar radiation, ay nasa 30% ito, S1 to greater. Hindi naman nagpapakitaan pa ng aggressive movement at nanatiling mataas ang ating radio blackout. Kung papansinin natin sa LASCO, makikita tuloy-tuloy pa rin ang pagbubuga ng coronal mass plasma. At kung sisilipin natin ay probably itong ang kometa na tinitingnan natin ito, malamang si Atlas ito, Joseon-chan na tinatawag. Kitang-kita ng malapitan, no? So, tingin ko kung si Atlas, ayun, Atlas 3, Joseon-chan, ay kitang-kita po sa pinaka-sensor ng LASCO satellite na ito ay bumaybay at halos kitang-kita. Halos very close. Bagamat hindi ko man nakita dito, at least dito man lang sa satellite ng probe ay makita natin ng malapitan yung lawak at linaw nitong comet na ito. Napakaganda niya, oh. So, dahan-dahan itong passing by, yan, at patungo sa direksyon ng araw. Itong comet na ito. Napakalawak. So, bine-verify ko ba kasi sa LASCO C2 is hindi naman siya nakikitaan dito. Pero probably wala namang ibang pwedeng makitaan ng ganun, kundi ang kometa lamang na si Atlas 3 Joseon-chan. Samantala sa ating sunspot, so far nakadirect na sa atin ang AR T846. T846, so maaring magpapatuloy tayo makakaranas ng mga ilang coronal mass ejections and anomaly o abnormality sa ating solar X-rays na tatama sa Earth. At mula kahapon, nagkaroon ng X2.1 at ngayong araw naman ay X1.8. Nagsimula ito kaninang 9:25 AM. Nag-maximum ito as 1.8 o X-flare 1.8 kaninang 9:56. At nagtapos ito kaninang 10:43 AM at M9.2. Ayan, ganun pa rin siya, halos kapareho kahapon. So, in 3 days, 2 beses na po siya nagkaroon ng X-flare plus sa loob ng 3 araw. So, dahil dyan, nagkaroon na tayo ng mataas ng solar photon flux. Ayan, medyo pumipitik na po yung photon flux so far. Hindi pa naman siya umaabot sa critically S1, pero nagkaroon na ng alert ngayong 12 o 8 PM na more than 100 mega electron volts yung integral flux na tumatama ngayon at naka-apekto ngayon sa mga high altitudes, lalo na sa International Space Station. So, namomonitor na ngayon yan at binabantay na po magiging epekto. Wala pang respond ng ating magnetometer, so hindi natin alam kung ano ang problema. Kapag mabot na ng ilang araw at walang response yung magnetometer natin, ay titingnan natin kung may problema na sa scripting. Dapat may data feed yan eh. Dito lang natin malaman yung horizontal parallel or earthward direction kung napaka-distorted na ng feed. Pero malinaw naman sa mga geomagnetic activity nito at fluxes na nagkakaroon ng abnormality effect sa atin sa Earth, kabilang na ang geomagnetic storm. Well, masama pong epekto na ionospheric sphere na damay pa rin ang Southwest Pacific o West Pacific at Mid-Pacific. Pataas ang TEC, ionospheric range error at ang ating derived vertical progression ng derived vertical TEC o total electron content. Apektado, kabilang na ang Southern Hemisphere zones. Ayan, kitang-kita, lawak ko. More than 75 to 80
ang EEC affect niya. So, patuloy pa rin nakakaramdam ng auroral activity, extrapolated EOS, yung ating North Pole and South Pole. So, sa mga nasa North Pole and South Pole, makikita nyo pa rin yung magagandang visionary ng Aurora Borealis effect. And so far, ngayong araw, ay hindi naman mataas ang progression ng plasma density, mababa naman siya. So, photon flux lang ang most likely tumatama sa Earth. At makikita natin yung D-region absorption, naglalaro sa at least 20 to 25 MHz ang approximate na range ng D-prediction nito. So, medyo normal naman siya, pero may mga minor X-ray flux na tumatama. So, minor. Although umabot nga po ng X1.8. Medyo minor naman na tumama ito sa Earth. So, manatiling mababa ang ating high frequency predictions na 40 to 80 meters ang taas pa rin. So, babantayin natin dito dahil conjunction pa rin to sa current solar radiation ha. So, anytime ngayong maghapon ay magkakaroon tayo ng makakaranas ng mga solar flare activity at solar photon fluxes. Samantala sa ating outside humidity, 74%, katamtaman po at 1,008 hectopascals ang ating atmospheric pressure. Mababa lamang ang pagbaba nito at yung ating outside humidity, wala namang nagbago since last hour. So meaning ay mataas ang changes sa ating dew point at 27.6 degrees Celsius. So meaning makakaranas pa rin tayo na medyo mainit-init at maaninsangan na temperatura sa Metro Manila despite na nakulimlim. Maaring mamayang hapon magkakaroon lamang tayo ng mga ilang localized thunderstorms sa hapon. So take note po yan. High tide and low tide status, minimum, low po tayo. So, may 12 hours mahigit pa tayo para mag-maximum high tide. So, layo-layo po muna kayo, lalo na sa mga maliit na mangingisda ngayong araw, ngayong tanghali, o nitong buong maghapon, dahil mahigit 12 hours pa mag-high tide. So, medyo dyan muna kayo sa may bandang West Philippine Sea. At sa eastern naman, dyan muna kayo malayo-layo sa may bandang Benhan Rise o mas malayo pa. O within at least 10 nautical miles kahit papano. Wag lang sa pinakapampang dahil napakababaw ng level ng tubig dyan. Sa atin naman air quality, nasa moderate air concentration tayo at 87 index. So 29.27 micrograms per cubic meter. Magmas po tayo para sa mga sensitibong mga baga. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:46 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:39 PM at kaka-moonrise lamang ang ating waxing crescent at 35% illuminated na po. So malapit na siyang mag first quarter na naman. Pag kaka-moonrise lang nito kaninang 11:03 AM at inasang mamayang gabi ng 10:21 PM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules, hanggang bukas ng Huwebes magiging maulap po tayo at expected ang mga localized thunderstorms. So ngayong araw, partly cloudy po tayo at bukod sa localized thunderstorms, 100% po tayo ng chance na ulanin. Maaaring hindi dito sa amin sa Caloocan, maaaring sa Karatig Metro Manila. So be ready na lamang sa inyo mga payong. Ganon din bukas, asahan yung partly cloudy ang maghapon at mga pagkulog at pagkidlat ang aasahan. Highest and lowest temperature expected, maglalaro sa 31 to 34 degrees Celsius and lowest temperature expected, 25 to 26 degrees Celsius. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang mga kaulapan nito sa may bahaging apo ng extreme Northern Luzon. Diyan sa may bandang Ilocos Norte hanggang dito sa may bandang La Union. Asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog po sa area na yan. Zoom out natin ay nakakaranas ng mga moderate and some heavy rain showers, cluster po ito o kalat-kalat sa bahagi nga po ng Pagudpod, Claveria. Medyo dito rin sa bahagi ng Babuyan Islands, Apari, medyo umaabutin ng kaulapan sa may bandang Santa Ana, Cagayan. Pero most na inuulan ang bahagi ng Lawag, Ilocos Norte, Bigan, pababa ng bahagi ng Cando. So ingat po sa mga potensyal na pagbaha just in case at ingat din sa pagkulog at pagkidlat. Ganon din dito sa bahagi ng mula San Fernando, La Union, damay na ilang bahagi ng Alaminos, Pangasinan, Bolinao, at mga mauulap at mga ilang light rain showers ang maaaring umabot sa bahagi nga po ng west portion sa Zambales, ay mag-iingat po mga folks. Bagamat isa may bandang silangan mula Tugigaraw at inang bahagi ng Aurora Region at Isabela, partly tumusikaw din po ang umiral, isolated na mga light rain showers lamang ang nakikitaan natin dito. Base na rin dito sa satellite imagery, ay wala namang matitinding mga pag-ulan. Mostly light rain showers ang nakikitaan natin dito hanggang dito sa bahagi nga po ng
San Jose City. Mga katamtaman naman ang medyo umiira sa bahagi ng Urdaneta hanggang Central Luzon sa may Talblac hanggang Cabanatuan City. Pababa na yan ang bandang Pampanga, San Fernando at sa may bandang Gapan City pababa ng Bulacan, San Miguel hanggang Baliwag all the way hanggang dito nga po sa may Santa Maria. Papasok na po yan ng bandang North Caloocan hanggang sa buong bahagi ng Metro Manila. Mga ilang partly cloudy lamang ang nakikitaan natin dito pero hindi mawawala ang mga potentially na isolated rain showers and localized thunderstorms. Pababa na yan ang buong Calabarzon at Bicol region area, buong Southern Luzon at Mimaropa, katamtaman din ang mga maaraw at maalinsangan tayo dyan, lalo na sa buong bahagi ng Palawan. Wala tayong nakikitaan na masyado na maulap at inaasahan natin na maalinsangan ang umiiral ngayon sa kanila dyan. At kung titingnan natin yung temperature contour, kung magbabasehin natin, kasabay ng satellite imagery, makikita ay mga katamtaman lamang at medyo lamang mainit dito sa may bandang Dayat, Camarines Norte. So wag po masyadong magbibilat dahil makikita natin kakunti lamang ang ulapan dyan sa bahagi ng Camarines Norte and the rest ng Bicol region. Sa buong Visayas, ganoon din katamtaman din ang inyong panahon dyan, mga ilang partly cloudy lamang at mga ilang malilit na isolated rain showers lamang ang nakikita natin sa satellite imagery. Kabilang nasa ilang parte o ilang bayan ng Kabangkalan sa Negros Occidental at dito naman sa may bandang Santa Catalina at Siaton, malapit sa may bandang Dumaguete, medyo may mga ilang kaulapan at mga ilang some light rain showers ang nakikita natin dito. Pero generally, kahit katamtaman po ang lagay ng panahon sa buong Visayas, mapa Central man yan at Eastern Visayas area. So wala masyado at mga isolated lamang na mga kalat-kalat ang medyo iiral. Ganon din sa parte ng Mindanao, mga ilang kaulapan lamang at ilang kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang Zamboanga Peninsula, lalo na dyan sa may bandang Liloy at Ipil. Medyo may mga ilang light rain showers na nakikita dyan. At the rest ng buong dyan sa may bandang Oroqueta City ay may ilang partly cloudy lamang. Pero mostly maaraw at maalinsangan din ang umiiral. Kabilang na ang buong bahagi nga po ng Mindanao. Hindi natin masyado isa-isahin dahil wala naman tayong nakikitaan na mga mas mauulap na himpapurin. Mga ilang portions lamang, so mga ilang portion lamang na malilit na bayan sa Mindanao ang magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Kabilang na sa bahagi nga po ng Cagayan de Oro, pagitan ng Balingasag at Ginuog. At sa Surigao del Norte naman ay mostly partly cloudy lamang umira. So mukhang magandang mag-surfing ngayon dyan sa karagatan. And the rest naman ng Davao region, mga ilang partly cloudy lamang nakikitaan natin dito at wala tayong masyado nakikitaan na mga most of heavy rain o moderate rain showers. Typically, light rain showers lamang ang maaring ulanin dyan, lalo na dito sa may bandang Davao del Sur area. Yan o. Mula sa may bandang Kidapawan, papasok ng Davao City, at dito naman sa katimugang bahagi pa ng General Santos hanggang Sarangani, ay mga moderate lamang din ang lagay na panahon, katamtaman at ilang partly cloudy lamang ang ating nakikita. So wala tayong masyado nakikitaan ng mga ilang pag-ulan sa halos buong bansa. Halos maliwalas ang buong bahagi ng bansa maliban lamang din sa may bandang Hilagang Kanluran Luzon kung saan mayroong surface trough dito sa may baybayin ng West Philippine Sea at nagtatabas ito sa bahagi nga po ng Ilocos Norte na nagdudulot po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. So ingat po sa mga kababayan natin dyan sa Ilocos Norte, Bulalawag hanggang Bigan City dyan sa may bandang Ilocos Sur. Dahil nakakaranas kayo dyan ng mga ilang moderate and some heavy rain showers na clusterized. Diretso agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector. So far, wala na tayong masyadong concern. Final analysis report nito kay 21 dahil wala nang nagbago sa kanyang intensification o kanyang wind speed. Bagamat yung kanyang 1-minute average wind speed as of 12:30 p.m. ay nasa 46 km per hour pa ito at bugsong umabot ng 58 km per hour. Pero kung titingnan natin sa satellite imagery, halos extratropical location na siya. Malayo na talaga siya sa kalupaan at halos tinatraverse na siya o dinidissipate na siya ng vertical wind shear. Kaya hindi na nakikitaan ito ng further intensification at medyo may nadagdagan tayo sa ating tropical cyclone monitoring. Ayan o, yung at least 64 km na inner na yung pinaka-storm wind at pinaka-gale wind. At least meron tayong nasusundan. Yan ay base natin sa further study kung paano nakukuha automatic ang pinaka-storm wind at gale wind range.
So habang lumalakas ang bagyo, lumalawak automatic yung range ng gale wind at storm wind. Mas madali natin na-analyze yung mga lugar na mostly delikado sa storm wind. At syempre, hindi rin maiwasan yung gale wind. Kaya gumawa tayo ng range na yan. So wala po tayong masyadong concern kay 21W sa mga international agencies ay totally ngayong araw na lamang yan at iaalis na rin yan sa kanilang mga analysis reports. Sa ibang bansa naman ay napakadelikado itong si Milton at may category 5 hurricane sila ngayon dyan na nasa 252 kilometers per hour. Oh. Super typhoon category na yan sa atin. May bugsong 315 kilometers per hour. Dito malawak yung kanyang storm wind at gale wind. No? Napakalaki. Oh, di ba? Ang lawak. So, napakadelikado sa loob na yan ng storm wind at gale wind. Ito yung storm wind, di ba? Yung kulay pula. At ito naman yung gale wind, yung kulay orange. Kung nasa loob yan, napakadelikado. Nasa dagat naman ito, kumikilis ito pa east-northeast daw. Yan, pag ganyan. So, ang mga taga-Florida, nakahanda na raw at Orlando, dahil babaybayin daw yan ang buong Orlando at ang buong Florida, damay na ang bandang Miami. So, sa mga Pilipino natin na nakatira sa Florida, USA, maghanda-handa na po dahil napakalakas at destructive ang bagyong ito. Papunta po dyan sa inyo. And so far, ang kanyang movement speed, mabilis 22 km an hour kumikilos pa east-northeastward. So maghanda po kayo sa mga Pinoy natin dyan na nakatira sa Florida, USA, na nangangambang direct hit dyan sa inyo. Ang hurricane na si Milton. At meron pang isa na sa Atlantic din, itong category 1 o typhoon category 1, pangalan naman ay Leslie. Pero according dito ay nasa karagatan ito. Ayun. So probably wala pa namang nakikitaan na may tatama daw sa kalupaan nito. So far. May tropical storm naman, invest na under observation din. So, bagyuhin din sa Amerika, mukhang bagyuhin din sa kanila. Mayroon silang isang tropical depression malapit sa Mexico, dyan sa may kanluran ng Mexico. At bukod kay Hurricane Milton, Category 5 Milton, tropical storm, at isang tropical storm na pa-east-northeast din ang kilos nito. So, at least medyo ligtas. At ito namang isang typhoon category na pangalan Leslie, ay pa-northwest naman ang kilos nito, pag ganon. So, binabantayan o tinututukan ngayon niya na maigi dahil may potential itong si Leslie, baka lumapit pa ng bandang New York ito. Well, kung titingnan natin sa cyclone track primary, oras natin sa Pilipinas, makikita yung dalawang binabantayan nito, si Leslie ay magre-recap din naman pala. So, hindi siya delikado sa New York. Ang delikado lang talaga si Milton dahil ito, tatawirin nito talaga ang buong Florida. Damay-damay na ang Orlando, Jacksonville at Miami, USA. So, paghandaan na po ninyo mga folks. Sobrang lakas niyan Napakalakas ng bagyo na yan. At nanatiling nasa Category 5 hurricane, itong si Milton. Well, tingnan naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin so far. Mula sa Global Spectral Model, wala naman tayong namamataan na iba pang anomaly o tropical wave sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Medyo yung trough lamang na cluster dito na nakataas pa rin sa low pressure area. Pero napaka-insignificant na yan dahil trough cluster na nga lang po yan na nagpapaulan din sa may bandang hilagang kanluran ng Luzon. But the rest, wala naman po tayong namamataan at napakalaki na o malawak na po yung high pressure area sa may Northern Hemisphere. Ayan nangangahulugan lamang na taglamig na nga talaga sa mga susunod na araw pa. Yan yung mga high pressure na yan, malalamig na yan. Typically, mga northeasterly surface wind flow na po ang mga dumadaloy dyan. So, yan malapit ng taglamig. At makikita sa extended forecast by October to October 15, ito na yung pagpasok ng ikalawang linggo, which is pagtatapos na ng completion ng transition from habagat o amihan season at makikita naman natin ang pag-usbong na ng northeasterly surface wind flow. Nakasalukuyan, nararamdaman na nga po ng mga taga-Taiwan po yan. Sa ngayon, hindi pa masyado ramdam yan sa Northern Luzon pero mga next second week mula
siguro mga papasok ng third week, dyan, unti-unti nang mararamdaman ng mga taga-extreme no Luzon sa may bandang Batanes, Tupac Island at Ilocos Norte ang malamig na simoy na ng hangin. Hindi pa masyado sa Metro Manila. Pero kita naman dito na dumadaloy na po yung easterly surface wind flow, ganun din sa ating mga computer models. Pero may mga expected na may possible na may mabubuong low pressure area dito sa may bandang silangan ng Guam. Yan, base kay ECMWF, hindi naman significant. Kay NABGEM, which is aggressive, mukhang may mabubuo daw according kay NABGEM dito sa may bandang eastern ng Guam. Pero pahilaga din ang lumalabas na kilos dito. So kung pagbabasahin natin yung convergence, kung positive ba ito, medyo positive siya, embedded lamang siya ng inflow ng trough, itong si 21W. Bagamat napaka-inconsistent at napaka-disorganized. So wala. Maliban lamang dito sa may bahagi na ito ng halos pa-mid-Pacific na o hilaga ng parte ng Marshall Islands. Probably panorte ang kilos niyan kasi yung environmental steering environment, pataas ang daloy niya. Ayan o, pataas. So, pag may nabuong low pressure area dyan sa may bandang Mariana Islands, mostly cases, pa-northward, ganyan. Yan, mga pa-northward po ang kilos niya. So, walang threat na ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Well, tingnan pa rin natin, hindi pa rin tayo pwedeng magpakampante sa galaw ng environmental steering environment. Dahil maaaring bigla itong magbago eh. Dahil may high pressure area na nga po sa pinakataas niyan. Pero sa ngayon, wala po tayo inaasahan na sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod na araw. Bagamat meron tayong namataan na bagong wave o tropical wave dito sa may bandang loob ng ating PAR. Dito yan sa may bandang silangan ng Eastern Philippine Sea, yung trough na to. Pero hindi naman siya masyado sa ngayon nakikitaan na mag-invest ito sa ngayon at walang masyadong convective na low-level convection. Pero tingnan natin dahil base sa ating global hazards outlook, most especially nabubuo ang mga low pressure systems dito sa silangan ng bansa sa bandang border o labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Between October 16 yan hanggang October 22, 2024 na po yan. So ito po yun. Yan. Ito. So mostly maapektuhan ang Guam. Yan ang mas makakaranas ng sungit nito just in case may mabuo na sama ng panahon. At sa week 3 naman hanggang sa katapusan na po ito, base dito is between October 23 to October 29. Ito mukhang may tsansa na mayroong lumapit pa sa bansa. Mga October 23 na po yan hanggang October 29. Mga third week na. Mga bandang third week na po ng October. So halos bago magkatapusan. So may mga potentially pa raw na forecast na may mabubuong sama pa rin ng panahon. Pero sa ngayon, sa loob ng 3 hanggang 5 araw, wala po tayong nakikita na threat na anumang tropical wave na lalapit sa Pilipinas. At sa ulat din doon, so far, wala naman tayong nakikitaan na anumang malakas sa pagyanig. Although may mga ilang mahihinang pagyanig ito, malamang mga magnitude 4.0 ito pataas. Kung titingnan natin sa data PDP box mula kaninang madaling araw, may dalawa pong magnitude 4.0. Una, dito sa may bandang Balut Island na naman, bandang Indonesian Peninsula, magnitude 4.2 po ito. At isa sa northeast ng Anda, Bohol, na may magnitude 4.1. Mababaw lang ito at 2 kilometer ang lalim. So medyo naramdaman niya ng mga taga Bohol. Yan. So kanina to na 4:46 AM naganap. And so far wala namang sumunod sa kanila pero marami-rami na rin ang mga ilang moderate earthquakes o mga lighter earthquakes. So kung sisilipin natin ang historical earthquakes natin for the month of October. Yan. Silipin natin ang month of October. Kung nakakailang total earthquakes na tayo, nasa total of 335 earthquakes na po tayo. Yan. 360 to sa magnitude 2.0 pataas. 28 sa magnitude 4.0. Wala pa tayong naitala na magnitude 5 na bago. At nanatiling isang ating magnitude 6.0 pataas. Which is ito pa rin sa bandang Catanduanes pa rin noong October 2. Maliban dyan, wala namang nadagdagan na mas malalakas. At so far, konti pa lang ang ating total earthquakes
na nasa 335 total eclipse pa lamang ngayong araw. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Miyerkules, October 9, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, October 9, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.bimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman, hindi na naisama ngayong tanghali. Well, typically, mainit at warmer lang naman tayo at mga localized thunderstorms. Typically, mga ilang scattered rain showers lang naman. Wala naman tayong masyadong concern, maliban na naman sa space weather status natin na medyo abnormal ngayong araw. At visit naman sa ating website sa gusto malaman ang dynamic events at data mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.